Hazelberry Cafe. O mahuhulaan nyo ba kung sinong may-ari ng lugar na ito? Siya ay isang multi-awarded actress, singer, at negosyante, kapatid, nanay, anak, at maraming iba pa. Pero marami pa rin daw kaganapan sa buhay ni Aramina. Magandang araw! Yay! Ayan, Ay, nahuli rin magandang natin araw. siya. Sobrang busy. Siya ang original lagarista. Idol kita eh. Oo nga, nagmana. Malalaman ninyo, ang dami naming pagkakatulad ni Ara dito lang sa aming kwentuhan, kaya huwag kayong mawawala. Dito pa rin, exclusive sa Corina Interviews. Handa ka na ba? Handa na. Kahapon pa. And Aramina is in the house! We are in her cafe at para akong ginugutom pero mamaya na tayo kumain. Yes. Kasi parang marami nakakaalam na besides being artista, ikaw rin ay negosyante. Yes, negosyante sa all aspects. All, di ba, no? Parang all around. All around. Dala ba yan ang pagiging ate mo? Siguro. Oo. Kasi parang dahil may pinag-aral din akong kapatid nung humina yung business ng father ko. Tapos ako na nag-tuition sa sarili ko. And I decided na, why not mag-business ako? Ang dami din ako sinubukan ng business. Where were you born? Manila na? Manila, Oo. sa Mandaluyong, yung Lourdes Hospital. I grew up in Marikina. Ah, okay. Marikina, Santolan, Pasig, yun. So, kayong magkakapatid ay siyam. Siyam. And panganay ka? Yes. Wow. Mm-mm. How's that like? Ang hirap. Alam mo, ano rin ako eh. Are Ate you ng- eldest ba? I'm practically the eldest kasi lahat Okay. sila lalaki. And ako lang ang girl. Hindi ko ma-imagine because ako, apat lang sila. Mm-mm. Pero four is enough. Paano yung siyam na pinapastol mo? Nako. Maraming hindi naman struggle. Pero kunwari, pag magkaaway itong dalawa, alam mo yung minsan gagawa ka ng paraan para mapagbati siya. Kasi kunwari, birthday ng may okasyon, ganito, hindi atin yung isa pag andun yung isa. Tapos, sobrang happy lang ako kasi nung wedding ko, present silang lahat. Ah, wow. Yes, okay. Kahit hindi sila okay. Tingin mo, Ara, nasa DNA mo na yon. Kasi kung minsan merong mga kapatid na siya, yun talaga ang tumatayo para sa lahat. Yes. It so happened, yun nga, panganay ako. Pero ako rin yung takbuhan ng lahat. So parang yun na ang naging peg mo sa buong Yun na pamilya. naging peg ko, parang second mom. Yes. Talking about mom, so your mom was a single mom. Single mom na siya. Single mom. So, pero yung biological dad mo, kailan ito naging issue sa'yo personally? Yung tipong nagtatanong ka na, parang bakit ganito, bakit ganon? Nung mga siguro mga 7, 8, 9, 10, pag nagre-reunion kami, ako lang yung straight hair. Ako lang yung iba yung built ng katawan ko, yung mabalakangin, na mga ganyan. So sila mga pitit. Tapos parang, pag makikita mo yung picture, parang iba talaga yung itsura ko. Kahit tignan nung iba. Talaga? Ganon ka palang kabata? Napapansin mo na yung iba yung itsura mo sa mga kapatid Yes. mo? So may konti kang confusion. May konti ang confusion na hindi ko mawari, hindi ko pa ma-figure out. Na parang tas iba nga yung ang tangkad ko. Okay. Tapos yung mga kapatid ko, mga pinsan ko, hindi ganun kakatangkad. Pero wala ka namang naging issues with your stepdad? Wala. Wala. Sobrang, siya, mapagmahal, pati pag-aaral namin, binigay, even, kasi nasa buy and sell siya ng car eh.
every week, iba-ibang kotse namin. Siyempre, pag nabenta na yung kotse. Yes. Oo. Oo. Ganon. Ah, Tapos, okay. ano naman, kumakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. Right, oo. Oh, sustentado kami. Okay, so it was fine. It was a normal family Yes, normal life. family life. Paano mo naman naisip ang maging artista? Kasi Ang yung bata mo pa noon. Ang bata pa, sobra. Oo. Kasi ang mami ko, napapanood ko sa Channel 9. Alam mo yung mga pelikula doon nung araw, mga black and white pa. Oh, mami mo yan, mami mo yan. So, nag-artista po siya before. Okay. Venus Imperial, ang kanyang screen name. Nakagawa siyang movie with Dolphy, FPJ, Era Estrada. Ah, wow. Oh. But before siya maging artista, naging mutya siya ng Pasig 1967. Ang mga Galing, premyo noon, may mga 2-year movie contract. So, kaya siya napasama sa pelikula. And then, may mga commercials. Siya yung Eskinol girl. Pinakaunang Eskinol girl. Ah, Bago si Maganda si Mommy. Ninang Vilma, may isa pata siya. Yun. Ganon. So, nagmana ka pala kay Mother ng kagandahan. Kasi siya half German. she's So, lolo ko is German, pure. Oh, Pure I German. see. Clenk. Clink. Clenk. So, is Kaya that nga in your- nagkaroon ako dati ng show nun na Super Clenk. Superhero ako. Doon kinuha yung Clenk. Okay, so is that part of your name now? I mean, before you got married, that was your middle name? No, sa mga kapatid ko. Kasi hindi pa niya na-discover yung tatay niya. Kaya ang gamit ko Pascual. I see. Kaya Okay. ang gulo ng... Sanga-sanga, ha? Sanga-sanga. I'm getting confused. Okay, doon na lang tayo sa'yo. Correct. Di ba yung sa'yo na lang ang isolve natin ang mystery? Yes, yes. Okay, ang mystery ay sino ba talaga ang father? This was a big deal. Yes. Many years ago in showbiz. Many years. The search for the biological father. But was it an issue for you nung naging real issue ba siya? Bago natisod mo siya, issue ba sa'yo yun? Hindi Hindi naman. naman. Hindi naman sinasadya na gano'n ang maramdaman ko. Lumalaki ako, parang may confusion na iba itsura ko. Siyempre, naging issue nung parang nagulang tangang madlang people. Correct, correct. Pero bago ang discovery ng mystery, eto na, nag-artista muna siya. At Yes, yun nga ang nag-artista iyong path, ako. di ba? Kasi artista din ang nanay. So, ano naman ito nabalitaan namin na sa unang audition po niya, siya ay hinimatay. Totoo. Wow. At hulaan ninyo kung sino yung kaharap niya nung nagising siya. Pagkatapos niyang mahimatay, yun ang pag-uusapan natin. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga, kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. At bakit merong himatay episode sa Talambuhay ni Aramina? Ito yung nag-audition ka sa ABS-CBN. Yes. You were 14. I was 14 para sa Ang TV. Okay. Sobrang sikat nun ng Ang TV. Ang Oo. daming gusto mag-audition. So, nung nag-announce sila ng audition, isa ako sa pumila. Okay. As in talagang, ayun, parang siguro na wala na ako ng oxygen or sobrang init talaga. Init? Siksikan. As in talagang hindi ka makahinga, ang init-init. Gusto ko talaga mag-audition. Tapos, yun, parang nawala na ako ng malay. Paggising ko, nasa loob na ako ng studio. Tapos, Okay. ang nagigising sa akin si Mr. M. Ay, si Johnny Manahan mismo. Si Direk Johnny Talaga, Manahan. pinapaypayang kang ganyan. Sabi niya, are you okay? Are you okay? Tapos tapos, yes po. Pag ganun, pinapila na ako. So, parang Pila pa rin. circle kami, naka-circle. Oo, oo, May oo. nameplate na. Oo. Tapos, nakaganon lang yung camera. Parang 360, Degree. 360 lang para makita yung mga namin, itsura namin sa Oo, camera. oo, oo. Pero after that, nakita ko mini-launch na sila.
Nasad ako. You mean right then and there, pipili na sila at i-announce na nila? Hindi, tatawagan daw. Tatawagan daw. Tatawagan. I never, hindi ako naka-receive ng tawag kahit ano. Tapos nag-open ng audition sa That's Entertainment. Kaya doon naman ako nag-audition. Audition queen. Audition queen ako. Okay. Pati commercials. Oo. Pati commercials, nag-BVTR ako, nag-audition ako. Parang maaga pa lang sa buhay mo, parang nalaman mo na yung work ethic na yon na, I mean, if you don't try, Yes. you might not get it. Yes, yes. Di ba? So I guess you have to keep trying, ganon. Yeah, kaya nga naging motto ko yun eh, try and try until you succeed. So motto ko nung elementary pa lang hanggang ngayon. Also, nasa DOTS na siya. Wala pang isang taon o isang taon pa lang, eto na ang naging, na-solve na niya ang mystery. Ang mystery ng tatay na nawawala at large. At large. Wanted, nawawalang tatay. Okay, so sa isang kampanya sa politika, performance kayo. Yes. And then, anong nangyari? Nung 15 years old ako, nasa That's Entertainment ako, na-invite ako mag-campaign para kumanta sa mga politiko na nag-ano. And isa sa hinata ko para kantahan, tatay ko, hindi ko alam. As in, para siyang pang pelikula. So, namili ka sa audience? Yes, namili ako sa audience na hindi ko naman sila kilala eh, kung sino yung mga nandun. Na-invite lang ako ng kaibigan namin, tumatakbong counselor, which is kasama namin sa DATS. Naalala ko bang kinanta ko noon sa kanya, maging sino ka man. Aba, akmang-akma. Yes, as in, parang pelikula. Then after ko siya kantahan, sabi nung kasama namin, alam mo, tinitignan ko kayo, para kayong mag-ama. Totoo? Yes. Pero teka muna, hindi mo siya kilala, pero siya mo ba siya kilala kilala. ka niya? Hindi niya rin ako kilala. No way! Yes, hindi niya ako Really? kilala. Yeah. Talagang estranged, talagang from the beginning. Yes. Hindi na kayo nagkakilalanan. Hindi. Okay. So, after nung kanta, sabi ko, salamat po. Tapos, doon yung nag-flashback sa akin yung ng mommy ko. Kasi Chuck, narinig ko, Chuck. Ang pangalan ng politician, Chuck. Tapos, sinabi sa akin nung kasama namin, para kayong mag-ama. So, naglakas loob ako, kilala niyo po mami ko. Sabi mo? Sabi ko, si Francis Marie, ako po yung panganay niyang anak. Tapos sabi niya, ay, oo, kilala ko siya. Sabi niya. Kamusta mo ako sa kanya? Parang, ay, sige po, kakamusta ko po kayo. Tapos pag Talaga? uwi ko, parang excited akong kausap siya. Kasi bago kami umuwi, pagtingin ko sa kanya, bigla siyang titingin sa akin. Tapos, pag siya naman ang nakatingin sa akin, bigla akong titingin sa kanya. Tapos parang sobrang excited ako. Tapos pag uwi ko, Mami, may kinampaign ako, Chuck ang pangalan niya. Sabi nila, sabi nila, ano daw kami, para daw kami mag-ama. Sabi, Mami ko, nagdabog na. Oh. Siyempre, 15 ako. Wala kang alam. Wala ka ng ano. Ay, sukat ba naman sabihin ng daddy mo, yan ang tatay mo. Ganun na. Di naglalo ako nagduda. Magkakilala pala sila. Oo. Ayun, so... So hindi niya inamin kaagad sa'yo? Hindi. Ang sinasabi lang niya, kamukha mo lang siya. Yes. Okay. Tapos, basta every time nakakita ako ng poster niya, kasi may foundation siya eh, excited ako. Kahit nasa hotel kami, nakita ko siya, nagsisigaw ako, nagtatalon ako. 15 years old ko siya na-meet, 21 years old ko na-confirm. What? Yes. 15 na meet, 21 lang na-confirm. Yes. Anong nangyari sa pagitan nung 15 to 21? Wala. Parang pakiramdam ko siya yung tatay ko. Pero wala akong way, wala akong kung paano siya makontak. And then, lahat ng mga naging leading man ko, kilala niyo ba to? Kilala niyo ba to? Kasi nga, politician eh. Lahat sila tinanong ko. And isa si Bong Revilla, gumawa ng paraan. Yung brother niya, si Marlon, Kuya Marlon, meron silang common na kakilala. Nag-set ng date para mag-meet kami. So ito na yung 21 ka? 21, yes. Okay. O ano nangyari sa meeting na yon? Nangyari yung meeting? Nangyaring meeting, nakakatawa. Ano nangyari? May dala-dala akong pictures.
Pictures nino. Ng mga pamilya ko. Okay. Mga kapatid ko. Oo. Hello po. Ito, gusto ko lang po, kamusta po kayo? Ito po yung gusto ko lang po kasi may tatanungin po ako sa inyo. Ito po yung picture namin magkakapatid. Kasi po, iba po yung itsura ko sa kanilang lahat. Ganyan. As in talagang parang bata na, tapos na-meet ko po kayo nung kinampaign ko kayo. Magkamukha daw tayo. Sabi niya, oo nga eh. Pero sabi nga niya, mami ko lang makakapag-confirm. Nakikita ko yung mukha ko sa kanya. Oo. yung, Oo. yung shape ng face, yung the way he talks. Correct. Oo. Oo. Tapos, ang ginawa ko, sinurprise ko si dad sa mami ko. So, after 21 years, doon sila nagkita. First time. Hindi nung araw na yon, nag-set ako doon sa birthday ng mami ko. Sabi ko, kasi kumuha ako ng parang suite room sa hotel, kaming family. And then, pinapunta ko doon si Chuck. Yung mami ko, pagkita kay Chuck, after 21 years, yung takip ng pizza, ginanon niya sa mukha niya. Bakit mo sinama si Chuck? Bakit mo sinama si Chuck? Ganon. Tapos, Mami, ayaw mo nun para mag-usap kayo. Bakit naman kasi sinurprise mo yung mami mo? Kasi, pag hindi ko sinurprise, Hindi papayag. hindi mangyayari. Oo. So, doon ko na-confirm, nag-usap na. Parang happy ending naman kahit paano. Happy ending. Oo, happy ending naman yun. And then, present sila lahat sa kasal namin. Yun yung dream ko eh. Yung magkasama yung Daddy Romy ko, Dad Chuck ko, and my mom. Right. From that, parang nataguyod ka na bilang talagang award-winning actress. But what was that journey like? Mahirap ba sa showbiz? Yung journey mo na from that, ayun na. Syempre may hubog ang katawan, the sexy star, di ba? Hindi ako kaya ako nag-sexy kasi hindi ako napapansin, lagi akong support. Parang lagi ako nasa background. So sabi ko, mag-sexy nga ako para mapansin ako. Kasi ang daming teeny boppers nun eh. Ang daming sikat nun na wholesome. Sabi ko, ayun, so nagulantang yung tao. Oo. Di napansin ako. So ngayon, hanggang pagpapasexy ka lang. So hanggang nabigyan tayo ng project na nabigyan ako ng award. Ayun. Ano naman yung pelikulang yon? Mano po. Lahat na lang inako mo. Lahat na lang ikaw. Mano po. Yes. Ayun. So, Mano po. I'm sure favorite mo yon. Yes, favorite ko kasi ang ganda rin ng storya eh. Mga big stars ang kasama ko. So, pero maliban sa drama, napunta ka na rin sa iba-iba, di ba? Comedy, Comedy. sa Bubble Gang. Oo, ang tagal mo sa 10 Bubble years Gang. ako sa Bubble Gang. Doon ako nagdalaga. Pero kumakanta ka ba talaga? Kumakanta ako, pero I cannot say na super yung talaga belter ako. Na-develop na lang. Kasi uso nun, pag may pelikula ka, ganyan, kailangan gumawa ka rin ng album. So, nakadalawa akong album sa Star Records, which is Star Music na siya ngayon. And yung boses ko, hindi naman talaga ganun eh. Nangyari lang, binabantayan ako ni Miss Charo Santos noon. Sabi niya, dapat ang pag-record mo soft lang. So, kasi ang pag-record ko ng ay, pag-ibig, yung parang lang, wala lang. Tapos, sabi niya, can you make it soft? Ay, pag-ibig. Nakabantay sila sa akin noon, nung nire-record yun. What? Ganun ba Yes. ka-hands-on? Yes. Sila Charo noon? Nagulat ako, nandun si Miss Charo. Kasi kakalipat ko lang sa Channel 2 noon. Nung time na yun. Okay. So nakabuti naman, mas maganda lumabas. Maganda lumabas, naging Gold Record Award siya. Wow! Tapos, nasundan ng second album, yung Oops, Teka Lang, Wag Muna Dyan. Yung naging theme song ng pelikula ni Robin and Claudine Barreto. Ano yung feeling na, syempre minamaliit ka dati dahil nagpa-sexy-sexy. Alam mo, hindi lahat ng mga nag-sexy nakatalon ah.
Hindi ba? Kung minsan gusto nila... Ang tawag sa akin noon, ham actress. Hindi ko alam, ba't ham actress? Sabi kasi hanggang pagpapasexy lang ako. Oo. Ganon. Until naging multi-awarded. Pero meron akong feeling kung ano ang favorite award mo. Ano? Eh di, yung tinalo mo si Vilma Santos and Maricel Soriano. Ay, grabe. Yun ang hindi ko Wow, kasi... yun Hindi ah. ko kasi expected talaga. Anong pelikula nga ba yun? Mano po. Huwag kayo susuko, Apa. Ito ang malaking laban niyo. Naalala ko yun, yung parang sasabog yung dibdib ko. Ganon talaga. Grabe yung pug, talagang ganon. Talaga. Kasi hindi ko naman ine-expect. Manominate lang ako, masaya na ako. Right. Na ang kahilera mo, mga grabe. Oo. Mga magagaling yung kahilera. Siguro parang bumuhos yung swerte nung taong yun, ano? O nung mga panahon na yun. Sobra po. Kasi noong 2002, yun yung first award ko, Metro Manila Film Festival. 2003, nagkaroon ng 3 Best Actress sa Huling Birhen sa Lupa. Manila Film Festival, nanalo rin akong Best Actress. Tapos wow. nasundan pa po. Tas Maganda talaga yung pagkakaganap mo siguro talaga. medyo madugo rin po yung yung mas maraming award, yung Huling Birhen. Oo. Tapos 2004, dalawang Best Supporting Actress sa Minsan Pa. Parang sunod-sunod na taon may award po ako. Galing. 3 consecutive years. Oo, talagang heyday mo yan talaga, no? Ano yung secret doon? Teka muna, ano bang secret? Na-challenge ako. Oo. Constructive criticism ang take ko doon. Dapat pagbutihan ko. Dapat magkaroon ako ng award. Kasi hanggang pagpapasexy lang daw ako. Oo. Naging motivation ko siya. Okay, saan ka naman humugot? Ay, ng yung mga emosyon? experience natin sa buhay. Totoo ba? Yung from na paghanap ko sa biological dad ko, yung mga, syempre, nagka-love life din naman ako. So, doon humugot ako. Pero minsan wala nang effect. Umaano na lang ako sa character mismo. Hanggang sa tagal ko sa industriya, parang alam mo na kung paano mag-motivate. Wow. Okay, so kanya-kanyang formula yan, di ba? Technique, Kanya-kanya. no? Kanya-kanya sa bawat artista. Iba talaga. Meron talagang Aramina impact. Iba yung yung may touch ng Aramina, no? So, pero iba-iba ang kanyang muka. May mukhang pang showbiz, merong mukhang negosyante, anak, asawa, nanay, kapatid. Yan ang totoong Aramina na makikilala natin sa wakas. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. Tampok ang mga nagbabagang balita at malalimang panayam sa mga pangunahing personalidad, mga opisyal ng gobyerno, eksperto at mga taong nasa sentro ng kontrobersya. We are going to launch a rocket into space. Harapan at tapatan. Alamin ang totoo. Alamin ang magkakaibang panig. Sumabay sa init ng mga balita at issue. Ano sa palagay nyo? Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Net 25. Maraming mukha si Aramina. Ibig sabihin parang, sabihin na natin marami kang sinusuot na sombrero. Di ba? Like you yeah. wear many hats. Like daughter, child, sister, wife now, and mom. So iba-iba. Isa-isahin natin. Parang kilala ka talaga bilang, well, first of all, bilang anak. Ano ang relasyon mo ngayon kay Chuck? Yung kay Daddy Chuck mo? Daddy's your relationship now. Okay. So ngayon, wala na naman siya sa politics. So nagbe-business lang siya. But medyo matagal ko na siyang hindi nakikita ngayon dahil sa busy schedule ko. Okay. Pag mga occasion na lang. Pero yung biglang kamalayan mo that you come from a political family. Kasi nung panahon ko bilang reporter, nako, si Mayor Matay, favorite namin yan. Oh, Napakabait. sobra. Ang tagal niya sa Quezon City, right? Sobra. So I'm sure biglang nag-research ka about their lives Yes. and etc. So hindi ba dumikit sa'yo na meron ka ring dugong politiko? Dumikit talaga. Dumikit ano? Oo. Dumikit. Kaya pala ako, yung ma-charity. Oo. Kasi,
yung pamilya ko, ganun. Matulungin, may foundation. Correct. oo. Tapos lahat sila soft-spoken. Pati yung tito ko, mga tita ko, nakita ko balakangin, mga, Nakita mo mga lahat. bigang built. Oo. Nung na-meet ko sila sa reunion, kaya pala. Kaya naman pala. Ngayon naiintindihan ko na. Oo, kung saan galing ang dimples mo. Oh, yeah, dimples ko. Dimples mo, Kaya di ba? yung mga brothers ko doon, may dimples. Right. Yeah. Yeah, I know most of them because that's Yeah. how I grew up also, no? Soft-spoken nga talaga. Yes, Si yes. Mayor Matay dati. We miss him a lot. So parang dun mo nakita yung mga... So ano yung feeling? Parang naging buo ka bigla? Parang... Yes. It was important pala. Parang there's something missing kasi nung lumalaki ako, hindi ko ma-figure out kung ano. Pero ngayon, na-fill up na yon. Right. Yung emptiness na yon na hindi ko maintindihan. Oo. At si Daddy Romy, okay naman. Okay naman, pero nung na-reveal na siya yung tatay ko, mga 1.5 years kami hindi nag-usap. Totoo ba? Hindi niya ako kinausap. Oh, wow. Siyempre hurt. Oo. Mm-mm. Eh siya nagpalaki sa'yo. Pero ang inano ko na lang, hindi ko na pinalitan yung apelido ko. Ayun. Nag-stick ako sa Reyes. I see. Oo, para sa kanya, sa pagpapalaki niya sa akin. And mahal na mahal ko siya. I see. How nice. All's well that ends well in Yeah. the Reyes family. Yes, Correct. Okay. Okay, so bilang naman kapatid, minsan baka nakalimutan na po ninyo, nagkaroon ng malaking headline na napakatagal sa mga balita nung mga panahon na yon. At ito yung parang hindi pagkakaintindihan ni Aramina at ang kanyang sister na si Christine Reyes. So tinatanong ko siya, hindi na daw niya matandaan. Nirefresh ko. Kasi pag mga ganun, ayoko nang tandaan eh. Yes. Basta sa simple lang, parang nawalan siya kasi ng respeto sa akin. Na sobrang hurt na hurt ako. As an ate. Kasi yung pag-protect ko sa kanya, grabe. Kahit pag may mga intriga sa kanya, ako yung sumasagot, ako yung sumasalo. Pero nung pumasok ako sa showbiz, walang naggaganon sa akin. Ako yung nagdi-defend din sa sarili ko. Kaya napakaswerte niya na may kapatid siya sa industriya. I can say that, na parang na-hurt ako, ba't mo nagawa sa akin to? And dumating sa point na pinuntahan niya ako. Nag-sorry siya. Okay. Nag-personal na ano. And after that, sabi ko, hindi na dapat mangyari ulit to sa aming magkapatid. Right. And she agrees. Yes. Ngayon, hindi na kami, ngayon, mas lumawak yung pangunawa ko sa kapatid ko. At saka, iba-iba kasi tayo ng ugali. Sabi ko, kapatid ko yan kahit anong mangyari. Naiyak ako, sorry. Oo nga. Masakit kasi yung part na yun ng buhay mo. kasi no? Oo. ako pa yung ate, ako yung nagpoprotekta sa kanya. But now, I'm very happy kasi na siya, happy siya sa love life niya. Oo. Kasi, ate ako eh. Ni katiting na inggit or something, wala akong nararamdaman na ganun sa kapatid Pero ko. iba yung pinapalabas ng press noon. Oo. Oo. Pero ngayon, all is well. Kaya nga, ang dami mo napagdaanan. Kaya minsan talaga, may paghuhugutan ka pag sa trabaho mo eh. Correct. Pero ayoko na ng mga ganyan-ganyan pagdating sa pamilya. Mahal ko yan si Christine dahil pag nagpapatawag ang principal, ako ang pumupunta. Ako nakikiusap sa principal, bigyan niyo po ng chance, yung kapatid ko, yung gano'n. Ano man naman to, mga elementary. Nakakatawa naman yan. Pero paano yon? So, 8 kapatid, tama ba? 8 o siya? 9. 9. 9 kami lahat. 9 kayo tama, lahat. 8. Okay, 8. And 1 is a special child. Yes. Hindi ko alam yon ha? Na meron ka palang special child. She's, 31 years old. 31. And kailan ka naging very active sa buhay naman ng special child na sister mo? Since maliit pa siya. Dahil nung nag-audition ako sa Ang TV noon, hindi pa siya pinapanganak. Buntis yung mami ko. Tapos nung nag-audition ako sa DATS, pinanganak na siya. Natanggap ako. Oh. So, Parang swerte. Yes, 31 siya. So, na ako, almost 30 na rin ako. 30 years na ako sa showbiz. Oh, wow.
Yeah, kung ano yung edad niya halos. Oo. Ano yung parang pinaka-challenge sa'yo? I mean, do you feel sad sometimes? Or never pumasok sa isip mo yun? Hindi naman. Ah, Kasi nakakatuwa siya eh. Really? Pag na-meet mo siya, hindi ka na niya makakalimutan. Lagi Talaga? na niya babanggitin ang pangalan mo. Ganon. Tapos, pati yung mga kanta ko, kinakanta niya. talaga. Very So parang source of joy. source of joy siya. Oo. Tapos ano siya, kaya lang hindi siya pinapatira sa akin ng mami ko dahil tumataba sa akin. Tsaka Pakain ka ng pakain. Nagiging spoiled. Ano ang plano ng pamilya para sa kanya? Yung ganyan naman kasi hindi naman pwede mag-asawa. So, Habang buhay yan na commitment. habang buhay na commitment. So, andyan siya. Siya lang yung ano ng family. Bunso siya eh. Siya yung pinakabunso. Iyan yung sinundan ni Christine. Ngayon, nasa ang point ka na sa buhay mo na meron ka na sarili mong pamilya, may asawa ka na, may mga kapatid ka pa rin. Are you still as invested in your siblings? 9 of them, manageable naman. Hanggang ngayon ba, ikaw pa rin ang pastol ninyong magkakapatid? Yes, hindi naman in terms of financial. Kasi may mga kanya-kanya ng trabaho. Pero pag may something na magsusumbong tong isa sa akin about dito sa isa, hayaan mo na. Ganyan talaga. Intindihin mo na lang. Tapos pagdating naman dun sa isa, kumaga pinapacify ko, hindi ako nanggagatong. Okay. Oo, kasi mas maganda magkakasundo lahat. Oh, So, nice. okay na. Kaya siguro natagalan ako mag-asawa. Kasi, oo nga. Yes. Oo, Kaya, dahil panayang alaga mo sa iba. Kasi gusto ko settled na sila lahat. Ilang taon ako kinasal? Oo. 42. Right. Naku, alam mo, tatanungin ko nga yun. Yun na nga ang sagot. Bakit natagalan ka na mag-asawa? Siguro dahil sa pamilya ko. I guess so, no? Um, Di pa- ako 45. Ha? 45 ako nag-asawa. Oh, appear. Ikaw pa, appear, di ba? It can happen. Kasi sabi mo, apostol ka. Di ba nga? Pag ganun yata, medyo nadidelay Oo, ang pag, oo. settle down mo. Right. And then, nagbunga ang pag-ibig. The one and only, unika, iha ko, Iha. si Amanda. And you didn't mind being a single mom? No. Talaga? No, not at all. You don't regret it? Wala kang regrets? Wala akong regrets. Pero nung 34 kasi nakunan ako. 34 years old ako. Oo. So, dapat dalawa yan. Oh, I see. Oo. So, ngayon, ano naman ang mga ambisyones ni Kurdapia? Ni Cordapia, Oo. nako. Ang dami. Ayaw niya mag-artista. One time, gusto niya mag-vlog. Tapos, ngayon, ang galing mag-painting. Oh, wow. Tapos sa Okay. academics, lahat excellent. Great. Yeah, sobrang Okay. smart kid. Oh. Nagbaballet siya. Tapos, ngayon, hindi ko alam kung anong talagang gusto niya eh. So, do you allow her gadgets? Sige nga, ikaw nga magturo sa akin. Alin? Paano mo dinidisiplina ang daughter mo pagdating sa panunood sa gadget? May time limit. Kasi kailangan niya matulog ng maaga dahil sa school. At sorry, nagji-gymnastic pa siya. Good. So, there are a lot of physical activity. Yes, tinuturuan ko siya mag-board game. Okay. Para hindi siya puro gadgets. So minsan, Mama, laro tayong Monopoly, tsaka Scrabble. Pero Yan. may sarili na siyang cellphone? Meron na. Okay. Meron na kasi nag-FaceTime ako, lalo na nung lock-in ako. Paano mo napipigilan yung mga pinapanood niya online? Nakaano siya, di ba? Like sa mga streaming ngayon, merong mga for kids. Oo. Yung YouTube lang, meron siyang certain ini-scroll. Oo. Tapos, chine-check naman namin from time to time. Ang hirap kasi sa mga bata ngayon yung pagpigil ng pagtingin sa gadget. Yes. Di ba? Pina-check ko nga rin yung mata niya ngayon eh. Oo, That's para why. sa ano. My kids have anti-radiation eyeglasses. Meron din siya nun, kaso nakakalimutan niya suotin. Oo, kasi kailangan. 'di ba, kailangan lagi mong bitbit. Oo. O kayo ni Dave, may balak? May balak next year. Yay! Scoop! Scoop, next year. Scoop! Oh, sabi ko work muna ako. But before the children, syempre, umibig muna siya ulit. Pero ito, pangmatagalan na at pangmalakasan. Yes. Okay. Paano mo nakilala si Dave?
Aksidente na yung pag-meet ko sa kanya. Sa isang event. Okay. Hindi rin naman ako na love at first sight. Chinaga naman niya ako. Ay, kwento mo yun. Ang ganda ng kwento ni Ara tungkol dyan sa hindi talaga tumigil si Dave. Hindi. Oo, hindi mula talaga. nang makilala ka. Hanggang pandemic, hindi siya tumigil. Yung mga kasabay niya tumigil na ng pandemic. Siya tuloy-tuloy pa rin. Talaga? Oo. Pero yung ligaw niya, yung kaibigan, concern. Nakuha niya yung timpla ko. Parang direct to the point. Minsan pag may may time ka, dinner naman tayo. Oo. Oh, nice naman. Yung ganon, hindi yung parang cheesy agad. Na, Correct. Di ba? Oo. Medyo ako sa ganon eh. O so, gaano katagal naman itong ligawang hindi ligawan? 2 years. Tagal din, ha? Kasi busy ako. Busy ako, nagla-lock-in taping ako. Tapos sabi ko sa sarili ko, kung sino ang magiging next boyfriend ko, dapat yun ang mapapangasawa ko. Pero sa karakter, what about him told you na ito na yung forever mo? Yung pagiging persistent niya. Kasi, di ba nga sabi ko nga sa'yo, may mga kasabayan siya. Nag-disappear na nung pandemic. Correct. Pero siya, Ayaw nila lumabas ng bahay. Oo, pero ayaw nila para lumabas. lumigaw. So, siya nagtuloy-tuloy. Ang ganda ng wedding, ah. Oh, thank you. Lalo mo yung mga pictures nyo sa Instagram, like ako ng like doon, Oh, thank you. Oh, ang ganda ng mga pictures na yon. Thank you. So, sino nagplano lahat? Di ba he was so active? Ako. Ikaw ba lahat? Ako lahat while nasa lock-in taping ako. Well, it was magical. Oh, thank you. Wasn't thank it you. magical Yes, for you? It is. Oo. Kasi natupad din yung dream ko na buong pamilya ko andun. Yes. Your Yun two dads. Yun ang pinaka-importante at lahat ng mga kapatid ko. 2 dads and a bride. Paano mo nababalanse lahat yan? Nanay ka, asawa, negosyante, at nag-aartista ka pa. Yes. How do you do it? Siguro pag gusto mo yung ginagawa mo, na ma-manage mo yung time. At saka dapat magkaroon ka ng asawang, yung understanding. Which brings me to the other hat that you wear, which is, natuto kang magnegosyo. Yes. Oo. Natuto akong mag Eh kasi ang dami mo rin tinutulungan. Dami kong tinutulungan. Tapos, hindi ko alam kung saan ko nakuha yung pagiging sa negosyo. Siguro, nakagisnan ko rin kasi si Daddy Romy. Yes. Bit-bit niya ako sa opisina. May hazel marble siya dati. Pinangalan niya sa akin. Yung nagtitinda kami ng marble. Right. Tapos, bit-bit din niya ako pag nakakabenta ng sasakyan. Oo. So, na-expose ako sa negosyo dahil sa kanya. Ano-ano ng klaseng mga negosyo ang pinasok Okay, mo? meron tayong ito, restaurant. Pero bago tong Hazelberry, meron akong mga previews. Nagkaroon ako ng Ara and Heidi Video House. Oh. Di ba nauso yung mga video rentals? Yes, Nung di oo. pa uso ang pirated tapes. Yes. So, Pirated talaga. nung Wala pang Netflix nun. wala pang Oo. Netflix noon. Ewan ko kung Yes. makaka-relate sila sa atin. Yes. So, nauso yung pirated, humina yung business. So, sinarado ko siya. Ara and Heidi, kasi Heidi yung pangalan nung sumunod sa aking kapatid. So, hindi naman kami nagre-renta sa pwesto. Sa Santolan yung nakapwesto. Tapos, may mga invited pa ako mga artista noon sa opening. Wow. Kasi artista na ako noon. Oo. Tapos nagkaroon din akong casting agency. Ah. Nagka-cast ako ng mga talent sa commercials. Ay, Posh models, mga 4 years din yun. Oh, wow. Okay. Yes. Isa sa talent ko, si Uma Kuni. Yung pumasok sa PBB. Right. Talent Oo. ko yun sa commercial na pumasok ng PBB. So sanay ka rin sa ganun talent management? Yes. Oh, wow. Okay. So ngayon, minamanage ko ngayon yung pamangkin ko sa Star Artist, Right. Star Center yes. ng Oo, Net25. ng Net25. I see. Okay. So, but si Christine, nag-co-manage ako. Mm. Si Christine Reyes, pagpasok niya sa Starstruck noon. I see. Co-manager niya ako, tsaka sa pagpasok niya sa Viva. So ikaw rin ang nagtuturo paano ang galaw? ganyan. Para mag-guide. Para Right. mag-guide. Tapos eventually, nung marunong na siya, okay, binigyan ko na ng freedom. Tapos, ano pa ba mga naging negosyo ko? Ngayon, meron akong beauty skincare. Right. Oo. Meron yung Ara Secret. Tapos meron akong Ara Colors Cosmetic.
cosmetic line, tas meron din akong The Ara Home. Eh kasi naman, aminin na natin, talagang negosyo is life. Yes. Kasi oo. kung aasa ka sa showbiz, wow, ano sa kapupulutin? Tsaka gusto ko yung may ginagawa eh. Ayoko yung pag wala akong shooting o taping, parang wala, yung gusto ko active. Right, Yeah, right. gusto- So malalaman natin pa yung ibang pinagkakaabalahan ni Ara dahil ito na yung babaeng walang pahinga. Parang ako lang, ganun. Oo, parang ikaw lang. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified E-Responder. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. And what are we doing here in the kitchen of Miss Ara Mina? Siyempre, nako, ito na naman, may bago ka na namang balak eh. May Exclu- bago akong papatry sa'yo. Oo, okay ako dyan ha. Okay talaga. Kahit na anong kainin dito sa kanyang cafe, it's so good. Oh, thank Masarap you, talaga. thank you. Bakit ang galing mo magluto? Saan mo nakuha yan? 14 years old ako, nagbe-bake na ako. Mahilig ka talaga sa Bago baking. ako mag-artista. Tapos nung nag-artista ako, na-stop ako mag-bake. Tapos? Tinuloy ko lang noong 2012, nag-enroll ako sa ISCAM. So sa parang culinary. Naging professional na. Yes, naging professional na. Now, she is planning to teach mothers how to Yes. bake. Bakit? Kasi pwedeng pangkabuhayan. Yes, pwede pang Online kabuhayan, selling, online diba? selling, iba-ibang ituturo namin sa inyo, which is, yon starting this year. Wow. Oo, magtuturo na So ako. may school ka dito rin ang Dito tutorial na mo. mismo. So ang gagawin natin ngayon ay Cream cheese frosting. for the red For the velvet. red velvet Okay. cupcakes. Unang rekado ay Unang rekado ay butter ang is life. unsalted butter. Dapat unsalted ha, kasi kung ayaw nyong maalat ang inyong frosting. Okay. Tapos, cream cheese. Yan. At syempre, hindi yan sasabihin sa atin kung gaano karami kasi trade secret yun. Ganon. Okay. Kailangan nyo mag-enroll. Kailangan yung mag-enroll sa akin. So, ang gawin muna natin, gagamitin ko tong handheld. Nag-start kasi ako sa handheld bago ko maka-invest sa mga ganitong mixer. So, Diyan ka sanay. sanay na rin ako dito. Pero kailangan mo na talaga ng effort. Magkakamuscle ka dito. Good for the arms. Kasi ito yung mura-mura na kung budgeted lang ang puhunan mo, Correct. mag-invest ka sa Hindi, mas maganda handheld. yan kasi nakokontrol mo. Nako-control. Pero, syempre, iwas ngalay. Ito. Oo, yun na ang nga. ganyan. Pero, ito na lang gagamitin natin. And then, put the vanilla. Maglalagay tayo ng vanilla. Pampalasa yan. Okay. Ganyan pala ang frosting. Butter and cream cheese. Oh, yan ang itsura niya. Yan ang itsura niya. Okay, and then? Tapos, konti-konting sugar. Powdered sugar. Powdered sugar. Teka lang. Ano bang sikreto? Sabi ng mami ko, tikim ka ng tikim, tikim ng tikim. Tikim, yes, pag Yan. Dahan-dahan. Tapos, kailangan i-scrape. I-scrape mo lang para dapat paunti-unti ang powdered sugar. Kasi Hindi lahat? hindi Ilalagay mo lahat ito? Yes. Ano yung niluto mo na talaga napawaw si Dave? Yung talagang biglang, you are the one. Pagkakain niyang ganon, ikaw na talaga ang papakasalan ko. Ano yun? Actually, wala nga akong pinatikim sa kanya na luto ko. Pinakasalan niya ako. Totoo ba? Yabang mo, girl, ang haba ng hair mo, ha? Talaga, wala kang effort? Hindi naman.
naman, akala ko, porkit masarap ka magluto, ganyan na. Hindi pala yun. Hindi pala yun ang sukatan. O sige na nga, anong kiliti ni Dave? Yun na lang kwento mo. Anong Naku, kiliti? Simple lang. Ano lang, sabihan mo lang siya ng ano, Pogi-pogi mo. mga ganon. O kaya miss na kita. Ganon. Mababaw lang siya. So, babalik pa ba siya sa politika? Ayoko na. Ay, ikaw yung may ayaw. Ayoko. Nakahalata kung sino ang boss sa pamilya. Hindi kasi magaling siya sa negosyo. Right. Sayang, Because sayang. Dave is really known to be a businessman. Yes, na-feature mo siya before. Oo. Mas una pa kayong magkakilala ni Yeah. Dave. We Kesa were kami. friends before. Nagulat nga ako biglang, Diba? So, pagpipilian yung politika o kaya baby, ang pinili nila baby. Mm-mm. Diba? So, that's something to look forward to. So yan, konti pa para wala siyang buo-buo. Kasi, pero hindi dapat siya ma-overmix dahil hindi maganda ang kalalabasan. Almost done? Okay. Akala ko parang kutsa-kutsara lang, kailangan pala ilagay dyan para makontrol. Kailangan, tsaka meron niyang nabibili, kailangan mag-invest sa ganito, yung nozzles. Yes. Ay, yun pala. Ay, para siyang rosas. Flowers Oh, for hindi you? ba? It's a flower. Yan. Wow, I love it! Charan! Yan. Ah, Wow! I got it in the first try. gawa ni Miss Kay. Oh, di ba? See? See? I told you, I'm not nagbobola. Ayan na. Marunong siya And talaga. then, the best part is toast to success. Oh, ayan. Yan.